Dating mga hinahangaan ng publiko sa industriya ng showbiz, pero ngayon, ay halos hindi na makilala sa kalye. Mula sa marangyang pamumuhay, at hanggang sa paglalakad ng walang direksyon. Ano ang nangyari sa mga bituin ng showbiz, na minsang kinang ng liwanag, ngunit ngayon ay naglaho? Ito ang mga sikat na artista noon, na palaboy na ngayon. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Nino Mulak. Si Nino Mulak na may tunay na pangalan, na Angelo Jose Rocha Mulak, ay ipinanganak noong October 27, 1971, at nakilala bilang child wonder of Philippine movies, noong dekada 70 at 80. Bago siya sumikat, galing siya sa pamilya ng mga artista at showbiz personalities, kaya bata pa lang ay naipasok na siya, sa industriya ng pelikula. Sumikat siya sa mga pelikula, tulad ng Ang Cute ng Ina Mo, Ani Batong Bakal, Good Morning, Teacher at marami pang iba, kung saan nakilala siya sa kanyang natural na karisma, at nakakatawang banat, na madaling mahalin ng publiko. Ang peak ng kanyang karera ay noong bata pa siya, kung saan siya ang highest paid child actor sa Pilipinas, at tinaguri ang Wonder Boy ng pelikulang Filipino. Subalit kagaya ng maraming child star, bumagal ang kanyang kasikatan nang siya ay tumanda, dahil hirap siya makahanap ng parehong impact na roles, gaya noong bata pa siya. Naging dahilan din ang pagdami ng bagong artista, at pagbabago ng taste ng mga manunood, kaya hindi na siya kasing in demand, na katulad ng dati. Sa kabila nito, hindi tuluyang naglaho ang kanyang pangalan, dahil naging negosyante siya, at nagpatayo ng kilalang ice cream business na Potato Corner, at Munchie Ice Cream. Sa kasalukuyan, bagamat hindi na siya aktibong leading actor sa pelikula o telebisyon, pero paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya, sa mga comedy at supporting roles. Busy siya ngayon bilang negosyante, at ama ng dalawang anak na sina Alonzo at Alejandro, na pareho ring sumusubok sa pag-arte. Nanatiling kilala si Nino Mulak, bilang isa sa pinakasikat at pinaka-iconic na child star, sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Jiro Manyo. Si Jiro Manyo ay isang dating child actor sa Pilipinas, na unang nakilala noong late 1990s hanggang early 2000s, bilang isa sa mga pinaka-promising na batang artista, ng kanyang henerasyon. Bago siya sumikat, lumaki siya sa simpleng pamilya at maagang nahilig sa pag-arte, kaya't nakapasok siya sa mga pelikula, at mga palabas ng ABS-CBN. Nakilala siya sa mga pelikula, katulad ng Magnifico noong 2003, kung saan ginampanan niya ang isang batang may mabuting puso, na handang magsakripisyo para sa pamilya, isang papel na nagdala sa kanya ng mga prestihiyosong parangal, kabilang ang Best Actor sa Gawad Urian, at iba pang award-giving bodies, sa murang edad na siyam. Bukod dito, lumabas din siya sa mga palabas, katulad ng Gimik at Ang Tanging Ina series, na lalo pang nagpatingkad, sa kanyang kasikatan. Umabot sa rurok ang kanyang karera noong early 2000s, dahil kinilala siya bilang child wonder ng Philippine cinema, ngunit unti-unti itong bumagsak dahil sa personal na problema, kabilang ang pagkahumaling sa bisyo at droga, na nakaapekto sa kanyang imahe, at trabaho bilang aktor. Noong 2011, tuluyan siyang nawala sa showbiz, matapos lumabas ang balitang sumailalim siya sa rehabilitation program, at noong 2015 ay naging laman siya ng balita, nang matagpo ang palaboy, sa Ninoy Aquino International Airport. Sa kasalukuyan, ayon sa mga ulat, patuloy pa rin niya hinaharap ang kanyang personal na laban, sa addiction at mental health, pero may mga pagkakataon din sinusubukan siyang tulungan, ng ilang dating kasamahan sa industriya, upang makabangon muli. Jobel Salvador. Si Jobel Salvador ay isang Filipina actress, na kabilang sa sikat na Salvador clan ng showbiz, at bago pa siya sumikat, ay bahagi na siya ng pamilyang kilala sa larangan, ng pelikula at telebisyon. Nakilala siya noong dekada 80, bilang isa sa mga Regal babies ng Regal Films, at lumabas sa mga pelikulang katulad ng Bagets noong 1984, kung saan gumanap siya bilang si Janice, isa sa mga karakter na minahal ng publiko, dahil sa kanyang fresh at innocent na imahe. Kasama rin siya sa ilang pelikulang teen-oriented at drama, kagaya ng Bagets 2, Bilangin ang Bituin sa Langit, at iba pang mga proyektong nagpatibay ng kanyang pangalan, bilang isang leading lady, noong kanyang kapanahunan. Ang peak ng kanyang karera ay noong mid-1980s,
kung kailan siya naging isa sa mga pinakasikat na young actresses, at idolo ng kabataan, kadikit ng mga sikat na leading men, kagaya ni Aga Mulak, at William Martinez. Gayunpaman, unti-unting naghina ang kanyang kasikatan, nang dumating ang bagong henerasyon ng mga artista noong dekada 90, kasabay ng kanyang paglayo sa showbiz, upang ituon ang pansin, sa kanyang private life at pamilya. Hindi man siya aktibo sa mainstream entertainment, pero paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa ilang proyekto, at naging bahagi ng mga reunion ng Bagets cast, na patunay ng kanyang impluensya, at alaala sa industriya. Sa kasalukuyan, naninirahan siya sa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya, at mas piniling mamuhay ng tahimik, ngunit nananatiling isa sa mga iconic na aktres, na hindi makakalimutan ng mga kabataang manonood, noong dekada 80. Soliman Cruz. Si Soliman Cruz ay isang veteranong aktor sa Pilipinas, na kilala sa kanyang husay sa teatro at sa pelikula, bago siya nakilala, ng mas maraming tao sa mainstream. Bago siya sumikat, isa siyang aktibong miyembro ng Dulaang Pang-entablado, at matagal na nagtrabaho bilang stage actor, kung saan nahasa ang kanyang talento sa masining, at malalim na pag-arte. Nakilala siya sa mga pelikula, katulad ng Service noong 2008 ng Brillante Mendoza, Daewoo noong 2012, at iba pang independent films, na ipinakita sa mga international film festivals, kung saan lalo siyang nakilala bilang isang seryosong aktor, na may kakaibang presence sa screen. Ang peak ng kanyang karera, ay dumating nang makilala siya sa indie scene, at maimbitahan sa mga international projects, kabilang na ang mga pelikulang banyaga, kung saan naipakita ang kanyang talento, sa mas malaking audience. Gayunpaman, katulad ng maraming artista sa larangan ng independent cinema, hindi siya palaging nasa spotlight ng mainstream media, kaya't hindi ganun kalakas ang kanyang kasikatan, kumpara sa mga commercial actors, at naging dahilan ito ng tila pagiging underrated, ng kanyang karera. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin siyang aktibo sa independent films at teatro, at minsan ay lumalabas sa mga teleserye at mainstream movies, kung saan kinikilala pa rin siya, bilang isang respetado at veteranong aktor, na may lalim at dedikasyon, sa kanyang sining. Alan Kay. Si Alan Kay o Alan Jovnes Quilentang sa tunay na buhay, ay isang kilalang komedyante, singer at television host na tubong Bacolod, bago pa siya sumikat sa showbiz. Nagsimula siya bilang isang stand-up comedian sa mga comedy bars, hanggang sa nadiskubre ng Itbulaga, kung saan siya tuluyang nakilala, ng mas malawak na publiko. Isa sa mga minahal na segment niya, ay ang pagiging co-host sa longest-running noontime show, at kilala rin siya bilang pambansang ilong, dahil sa kanyang nakakatawang banat, at pagiging natural sa pagpapatawa. Umabot sa rurok ng kanyang kasikatan, noong 2000s hanggang 2010s, nang sabay niyang hinawakan ang career, bilang komedyante sa TV at negosyante, matapos niyang buksan ang Zirco at Clowns Comedy Bars, na naging tahanan ng maraming artista, at stand-up performers. Subalit naapektuhan ang kanyang karera at negosyo, nang tumama ang pandemic, dahilan para magsara ang kanyang mga comedy bars, at dito rin siya humarap sa matinding pagsubok, sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, aktibo pa rin siya sa Itbulaga at sa iba't ibang comedy gigs, at nananatiling mahal ng publiko, dahil sa kanyang husay sa pagpapatawa at pagiging inspirasyon, na kahit ilang beses madapa, ay bumabangon pa rin. Noime Tesorero. Si Noime Tesorero o mas kilala bilang Mahal, ay isang komedyante at aktres na ipinanganak, noong ika-29 ng Disyembre taong 1974. Bago siya sumikat, siya ay isang simpleng babae na may pangarap, na mapasok ang mundo ng showbiz, sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan, na naging kakaibang katangian niya. Nakilala siya sa mga pelikula at palabas, noong dekada 90 at 2000, katulad ng Idnal Mapusok, Mr. Suwabe at ilang episodes ng Bubble Gang, kung saan minahal siya ng publiko, dahil sa kanyang pagiging palabiro, makulit, at natural na pagpapatawa. Naabot niya ang peak ng kanyang kasikatan, noong siya ay madalas lumabas sa mga comedy films at TV shows, at nakilala rin siya bilang malapit na kaibigan, ng kapwa komedyante na si Mura. Ngunit unti-unting naghina ang kanyang kasikatan, nang pumasok ang mga bagong komedyante, at nagbago ang tema ng mga palabas sa telebisyon, kaya't hindi na siya madalas mabigyan, ng malaking proyekto. Dagdag pa rito, naging tampulan din siya ng intriga sa kanyang personal na buhay,
lalo na sa kanyang mga relasyon na madalas pinag-uusapan sa media, kaya't mas lumaki ang atensyon sa kanyang pribadong isyu, kaysa sa kanyang talento. Sa kabila nito, nanatili siyang aktibo sa social media, kung saan muling nakilala ang kanyang tambalan kay Mike Molino sa mga blog, na nagbibigay ng aliw sa mga tao, bago siya pumanaw. Noong August 31, 2021, ay pumanaw si Mahal sa edad na 46, dahil sa komplikasyon ng COVID-19, at gastrointestinal illness. Sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang alaala ng isang komedyanteng nagbigay ng kasiyahan sa maraming Pilipino, sa kabila ng kanyang mga pinagdaanang hirap at limitasyon. Hanggang sa ngayon, kinikilala pa rin siya ng publiko bilang isa sa mga natatanging komedyante na Pilipino na nagmarka sa industriya ng showbiz. Deborah Son. Si Deborah Son o Maria Rosario Son ay isang Filipina actress na unang nakilala noong dekada 80 bilang isa sa mga sexy stars ng pelikulang Pilipino. Bago siya sumikat, nagsimula siya bilang kontrabida at supporting actress, hanggang sa mapansin ang kanyang galing sa pag-arte, at maging bahagi ng mga pelikulang mapangahas at drama, na noon ay tinatangkilik ng masa. Ilan sa kanyang mga sikat na pelikula, ay ang Bakit Manipis ang Ulap noong 1985, Pasukin ang Aking Mundo noong 1988, at mga bold-themed films, na naging dahilan para maging tanyag siya, sa kanyang panahon. Sa telebisyon naman, nakilala rin siya sa mga serye at sa mga guest appearances, kung saan ipinakita niya na hindi lamang siya pang sexy roles, kundi mahusay din sa drama. Naabot niya ang peak ng kanyang kasikatan, noong mid to late 1980s, kung saan naging isa siya sa mga pinakasikat na sexy actresses, at kontrabida ng Philippine cinema, kasabayan ng iba pang mga daring stars. Gayunpaman, unti-unti ring bumaba ang kanyang karera, dahil sa kontrobersya at mga personal na problema, kabilang na ang pagkakakulong niya noon, dahil sa pagkakasangkot sa kaso ng droga, na lubos na nakaapekto sa kanyang imahe, at pagtanggap ng publiko. Sa mga sumunod na taon, nagbalik siya sa showbiz bilang character actress, sa ilang pelikula at teleserye, ngunit hindi na muling naabot ang dating kasikatan. Sa kasalukuyan, si Deborah Son ay paminsan-minsan na lang lumalabas sa showbiz, at mas nakikilala ngayon bilang ina ng aktres, na si Sunshine Cruz. Mas tahimik na ang kanyang buhay, kumpara noong kasagsagan ng kanyang karera, at sa mga panayam, ibinabahagi niya ang kanyang pagsisisi sa mga maling desisyon noon, at ang pagnanais na maayos ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Bagamat hindi na siya aktibo sa mainstream entertainment, pero nananatili siyang bahagi ng kasaysayan ng Philippine cinema, bilang isa sa mga kontrobersyal, ngunit hindi malilimutang artista, ng kanyang panahon. Reynaldo Hipolito. Si Reynaldo Alfredo R. Hipolito, o mas kilala bilang Palito, ay isang komedyante na Pilipino, na sumikat dahil sa kanyang payat na pangangatawan, at kakaibang estilo ng pagpapatawa. Bago siya pumasok sa mundo ng showbiz, naging musician muna siya at tumugtog sa mga nightclubs noong dekada 60, bago nadiskubre at nabigyan ng pagkakataon sa mga pelikula. Kilala siya sa mga pelikulang komedya at aksyon, kung saan ginagawang biro ang kanyang sobrang kapayatan, kagaya ng Johnny Rambo Tango, Jones Bone and the Missing Filipino, at ang mga pelikula niyang parody, sa mga sikat na pelikulang banyaga. Sa kanyang kasikatan noong dekada 70 hanggang 80, naging paborito siya ng masa, dahil sa kakaibang hitsura at natatanging delivery ng comedy, na minsan ay sinasabayan ng pagkanta. Umabot sa peak ang kanyang karera, noong panahong kasagsagan ang mga pelikulang komedya sa Pilipinas, kung saan halos lahat ng pelikulang pinapasok niya ay tumatatak, dahil sa kanyang payat na imahe, na bihirang makita sa industriya. Subalit nang bumagsak ang lokal na industriya ng pelikula, noong dekada 90, nawalan ng proyekto si Palito, dahil natabunan siya ng mga bagong komedyante, at nag-iba ang panlasa ng mga manunood. Dumating siya sa punto na nagtrabaho na lamang bilang musician sa mga bar at maliliit na comedy shows, upang mabuhay. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, nakaranas siya ng matinding kahirapan at sakit sa baga, dahil sa kanyang matagal na bisyo sa paninigarilyo. Naospital siya noong 2010, at pumanaw noong April 12, 2010, sa edad na 76 years old. Bagamat nagtapos siya sa isang malungkot na kalagayan, pero mananatili pa rin si Palito, bilang isa sa mga natatanging haligi ng komedya sa Pilipinas, na hindi makakalimutan dahil sa kanyang payat na anyo, at pagpapatawang hindi kailanman naluma. Ruby Rose Mauanay. Si Ruby Rose Mauanay, o mas kilala bilang Mystica, ay isang mga awit at aktres,
na nakilala sa showbiz bilang split queen, dahil sa kanyang kakaibang talento sa pagkanta, gamit ang matinding range ng boses, mula mababa hanggang matinis. Bago siya sumikat, nagtrabaho muna siya bilang entertainer sa mga bar at nightclub, kung saan nadiskubre ang kanyang galing sa pagkanta. Naging tanyag siya noong 1990s at early 2000s, dahil sa kanyang mga concert performances at guesting sa telebisyon, at nakilala rin siya bilang komedyante at character actress, sa iba't ibang pelikula at palabas sa TV. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, madalas siyang mapanood sa mga variety shows at comedy films, kung saan siya ay nagbibigay ng aliw, sa pamamagitan ng kanyang kakaibang estilo ng pagkanta, at pagpapatawa. Isa sa mga role na minahal ng publiko, ay ang kanyang mga nakakatawang pagganap bilang sidekick o kontrabida sa pelikula, pati na rin ang kanyang mga live performances, na nagpatunay ng kanyang husay, bilang entertainer. Ang peak ng kanyang karera, ay noong sumikat siya bilang concert performer, at naging kontrobersyal na personalidad sa telebisyon at pelikula, dahilan para maging paborito siya ng masa. Subalit unti-unting bumagsak ang kanyang kasikatan, dahil sa mga kontrobersya, personal na problema, at mainit na ugali, na madalas pag-usapan ng publiko. May mga pagkakataon ding napasama siya sa mga isyu sa politika at social media rants, na nagdulot ng negatibong imahe sa kanya. Dahil dito, nawalan siya ng maraming proyekto, at unti-unting nawala sa spotlight. Sa kasalukuyan, si Mystica ay paminsan-minsang lumalabas pa rin sa social media, kung saan siya nagbabahagi ng kanyang opinyon, at personal na kalagayan. Ilang beses din siyang humingi ng tulong sa publiko at kapwa-artista, upang makabalik sa showbiz, at nagkaroon ng pagkakataon na mapasama muli sa ilang teleserye, at pelikula bilang supporting actress. Gayunpaman, nananatili siyang isang makulay at kontrobersyal na personalidad, na kilala sa kanyang kakaibang talento, at matapang na pananalita. John Regala. Si John Regala o John Paul Guido Boucher Scherer, na ipinanganak noong September 12, 1965, ay isang batikang aktor sa Pilipinas na nakilala bilang bad boy ng Philippine action films. Bago siya sumikat, nagsimula siya bilang parte ng That's Entertainment ni Kuya Germs, kung saan unti-unti siyang nakilala, at hanggang mabigyan ng mas seryosong mga role. Pumalo ang kanyang kasikatan noong dekada 80 at 90, nang gumanap siya bilang kontrabida sa maraming pelikula, kasama sina Fernando Poe Jr., Robin Padilla, Rudy Fernandez, Philip Salvador, at ilan pang mga sikat na action star noon. Ilan sa kanyang mga di malilimutang pelikula, ay ang Boy Cristiano, The Vizconde Massacre, God Help Us, at Primitivo y Bacala, na kalabang mortal ni Baby Ama. Bukod sa mga pelikula, napanood din siya sa telebisyon sa mga teleserye, at minahal ng publiko ang kanyang matindi, at realistiko na pagganap bilang kontrabida, na may tatak na galit at tapang. Gayunpaman, bumagsak ang kanyang karera, nang magkaroon siya ng matinding problema sa droga at kalusugan, bagay na nakaapekto sa kanyang personal na buhay, at trabaho sa showbiz. Ilang beses siyang sumailalim sa rehabilitation, at minsan ay naging pastor, matapos ang kanyang pagbabagong loob, ngunit hindi tuluyang nakarecover ang kanyang career, kagaya ng dati. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, nakaranas siya ng malubhang sakit sa atay at bato, dahilan upang humingi siya ng tulong pinansyal sa publiko at kapwa-artista, dahil sa hirap ng kanyang kalagayan. Noong 3 ng Hulyo taong 2023, ay pumanaw si John Regala sa edad na 55 years old, dahil sa komplikasyon ng kanyang mga sakit. Iniwan niya ang alaala, bilang isa sa mga pinakamahusay na kontrabida at character actor, sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang kasikatan ay parang ilaw, kung saan mabilis kumupas, kapag hindi na pinahalagahan. Ang kwento ng mga artistang ito ay paalala, na walang permanente sa mundo ng showbiz, at ang kasikatan ay hindi garantiya ng magandang bukas. Sana ay nagsilbi itong aral at inspirasyon, para mas pahalagahan natin ang ating kinikita, kalusugan, at mga mahal sa buhay. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kanila? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.